At patuloy po tayo na mag-aaral dito po sa libro ng First Chronicles. At nandito na tayo sa chapter 5. At patuloy nating inuulit na ang mga talaan ng mga tao na pinag-aaralan po natin ay isa sa mga napaka-laking importansya, may malaki siyang importansya sa sa account po na ito, 'di ba, sa ebidensya, 'di ba, na ito na yung kwento ng mga Hudyo, yung kwento ng mga Israelita, 'di ba, yung kwento ng Misaya, yung pinagmulan, 'di ba, ng Misaya. Isa ito sa mga sa mga pupwedeng i-trace, 'di ba, para mapatunayan yung authenticity, 'di ba, ng claim ng ating Panginoong Jesus na siya yung Misaya, So walang pag-aalinlangan, 'di ba, na tinitignan po natin ito at patuloy na pinapag-aralan, kahit yung mga pangalan, 'di ba, ay marami sa kanila ang hindi tayo familiar, wala silang mga kwento, 'di ba, na mapagkakakilanlan natin sa kanila, pero lagi po nating tinitignan sa lahat ng mga tao, 'di ba, na merong na nagkaroon ng bahagi, 'di ba, sa kasaysayan ng mga lahing ito, 'di ba, na pinili ng Diyos na naging daluyan, 'di ba, ng pagpapala, ng grasya, ng mercy, ng plano, 'di ba, ng Panginoon. So let's look itong chapter 5 naman ng First Chronicles, at sinasabi po dito na ipinapakilala din sa atin itong lipi po ni Ruben, Itong lipi ni Ruben nakasama sa area po ng na ito, sapagkat meron po siyang babanggitin sa atin kung ano ba yung nangyari, 'di ba, sa lipi nitong si Ruben, or doon mismo kay Ruben. Sabi dito, sino ba si Ruben? Ito ang mga anak ni Ruben, ang panganay ni Jacob. So sa kapanahunan po nila, at maging naman sa kapanahunan po natin ngayon, malaki po yung importansya na ginagampanan ng mga panganay. Meron silang great responsibility. Sila pa yung 'di ba, yung first na child, first na, alam mo yun, na nabuhos talaga yung lahat ng nabuhos yung lahat ng pagmamahal, pagkikare. 'Di ba, kasi mga bagong mga magulang yung magkikare, 'di ba, sa kanilang mga anak. Karamihan po sa mga panganay, 'di ba, ay talagang maingat yung mga magulang, grabe yung kanilang mga pag-aalaga, sila yung mga unang tinuruan. Alam mo yun, yung hindi naman sa trial and testing or hindi naman sa 'di ba, yung parang nag-aaral pa lang, 'di ba, yung mga magulang kung paano mapag-ingatan, 'di ba, yung kauna-unahan po nilang anak, or yung panganay po nilang anak. Pero karamihan, kahit sa atin, alam po natin yan, na yung mga panganay, madalas sila yung talagang masyadong iningatan, 'di ba, masyadong inalagaan, alam mo yon. At may malaki po silang responsibility, kahit sa kapanahunan po nila, madalas kasi sila yung mga second na tatay ng pamilya, or sila yung second na nanay ng pamilya. Sila yung, kapag magkaroon po sila, 'di ba, ng mga kapatid na mga mas bata mas bata sa panganay, yung mga kapatid niya na mas bata doon po sa mga panganay, kayo po na may mga kapatid,
'di ba? Kayo na may mga ate, kayo na may mga kuya, madalas sila yung sila yung pinag-iiwanan, 'di ba, ng mga nakababatang mga kapatid, sila yung mapapagalitan, 'di ba, kapag hindi naayos yung naayos yung trabaho or yung mga assignment, 'di ba, ng mga nakababatang mga kapatid. At madalas sila yung mga pinapalo din, madalas sila yung mga nakakatanggap, 'di ba, ng mga ng mga galit, 'di ba, ng mga magulang. Kasi lalo na sa kultura po natin, 'di ba, na ikaw yung panganay 'di ba? Ganun yung laging sinasabi. Ikaw yung panganay, dapat tinitignan mo yung mga kapatid mo. Ikaw yung panganay, dapat pinaglilingkuran mo, 'di ba, yung mga kapatid mo. Madalas yung napapamper, 'di ba, yung mga bunso, 'di ba, yung mga ganon, no? Sa kultura po natin, sa kultura natin, pero hindi naman sa lahat, no? Pero sa kultura po nila, malaki po yung ginagampanan, 'di ba, ng panganay. At itong si Ruben ay isa siyang panganay, no? Sabi dito, ang panganay ni Jacob. So grabe lang siguro yung alam mo yun, it is an honor also to be a panganay. Kasi parang ikaw yung mag-take over, 'di ba, ng family, Malaki yung malaki yung say mo. May bosses ka, supposed to be sa family. Pero yung panganay na lalampa-lampa, 'di ba? Yung panganay na alam mo yan, yung parang hindi siya yung panganay, para siya yung bunso. Hindi madalas yun nire-respeto. Pero yung isang panganay na alam niya yung kanyang responsibility, 'di ba, yung panganay na maayos, iginagalang yan, 'di ba, ng kanyang mga nakababata, 'di ba, ng mga kapatid. Kasi parang siya yung, kung lalaki siya, pangalawang tatay nila, or kung babae siya, pangalawang nanay ng kanyang mga kapatid, no? So nakaka-amaze lang yung mga ganun, no, na kayo alam niyo yun, yung mga may kwento ng may mga pangapanganay, 'di ba? Ang sarap siguro ng ganun, no, yung may matawag kang kuya, yung talagang kadugo mo, yung talagang kapamilya mo, yung talagang kapatid mo, no, matawag kang ate, 'di ba? Parang ang sarap siguro, ng feeling na gano'n. So itong si Ruben, panganay siya. Sabi dito, kahit na siya'y panganay, inalisan siya ng karapatan sa pagkapanganay, sapagkat dinungisan niya ang dangal ng kanyang ama. So sabi ko kanina, privilege yung pagiging panganay. Supposed to be, ipapasa sa'yo yung authority, ipapasa sa'yo yung alam mo yun, yung honor ng pagiging panganay. Kaso itong si Ruben, nag-fail siya. No? Nag-fail siya doon sa pagganap, 'di ba, ng supposed to be na katungkulan niya or yung stand niya, 'di ba, sa family. At alam po natin yun, no, na nagkasala po siya, no, sa pamamagitan ng pag-take niya doon sa isang asawa, 'di ba, ng kanyang tatay. At pagdungis yon, 'di ba, doon sa honor ng kanyang tatay, na si Jacob, no? Kasi makita po natin, 'di ba, na hindi naman talaga yon tama dapat, no? Kahit sabihin naman natin na itong si Jacob ay marami din siyang mga asawa, no? Pero hindi pa rin yun maganda. 'Di ba? Hindi maganda na maraming asawa, lalo na yung panganay mo inasawa din yung inasawa mo, 'di ba? Parang ang pangit-pangit naman na kwento po noon, no? At sabi dito, dinungisan niya ang dangal ng kanyang ama. Ang karapatang ito'y ibinigay sa mga anak ni Jose, na anak ni Jacob. So tinanggalan siya ng karapatan, 'di ba, sa kanyang pagiging panganay, at ipinasa, 'di ba, yung karapatan na ito, it is a privilege, 'di ba, yung magkaroon ka ng ng ganitong katungkulan, 'di ba, ng pagiging panganay. Kaso nag-fail siya, kaso 'di ba, nagkasala siya, no? Kaso hindi siya sumunod, 'di ba, sa ano bang tawag doon, yung hindi siya sumunod sa dami ba naman ng pwede niyang mapili sana, 'di ba, na
kanyang mapapangasawa, yun pang napangasawa din, or yung asawa din, di ba, ng kanyang tatay. Grabe lang napag-yurak ito, di ba, sa karangalan ng kanyang tatay, na parang sinasabi niya, di ba, ang message niya dito sa kanyang tatay na si Jacob, di ba, na ako yung mas pinili niya, di ba? Yung asawa mo, asawa ko din. Di ba, parang ganun, no, yung message niya dito sa kanyang tatay, kung kaya't yung karapatan niya ay binigay, yung karapatan niya ng pagiging panganay ay binigay, sabi dito, sa mga anak ni Jose, 'di ba, na anak ni Jacob. So, kung pagdating sa sa portion, supposed to be itong si Joseph ang may pinakamalaking portion na, 'di ba? Kasi aside from doon sa kanyang aside from alam natin, 'di ba, yung kwento nitong si Joseph, no, na makita rin natin na naging maganda, 'di ba, yung kanyang kalagayan sa lugar po ng Ehipto, nadagdagan pa ulit, 'di ba, yung kanyang karapatan. Siya na nga yung pinaka-beloved nitong si Jacob, no, siya yung pinakatatangi, 'di ba, na anak din nitong si Jacob. Tapos madadagdagan pa siya ulit ng karapatan dahil yung karapatan nitong si Reuben ay ibinigay, 'di ba, dito po kay Jose. Sabi dito, verse 2, bagamat ang lipi ni Juda ang kinikilalang pangunahin sa magkakapatid at isang pinuno ang nagmula sa kanya, ang karapatan ng pagkapanganay ginawad kay Jose. Sabi ko nga, dapat mas malaki yung portion nitong si Joseph, no, kasi alam natin, 'di ba, na napunta sa kanya, 'di ba, yung karapatan nitong si Reuben, no, na nag-fail, 'di ba, sa kanyang pagiging panganay. Pero mas pinili po itong lipi ni Judah. Sabi dito sa atin, mas kinilala itong lipi po ni Judah. At napag-aralan natin 'yan, no, sa mga nakaraan nating mga lessons kung bakit, no, kung titignan natin itong katauhan po nitong si Judah, 'di ba? Grabe lang, hindi naman din siya perfect, 'di ba, na anak ni Jacob, no? Grabe din yung kanyang pinaggagawa, 'di ba, sa kanyang buhay, kahit yung pagpili ng kanyang mga yung kanyang napangasawa, 'di ba? He go against, 'di ba, doon sa pattern na dapat sa Panginoon, no, na kumuha siya ng kanyang asawa na hindi niya walang connection, 'di ba, sa Diyos ng Israel. Tapos nakita pa natin siya, 'di ba, na naanakan niya, 'di ba, yung kanyang manugang itong si Tamar, kasi nag-disguise itong si Tamar, 'di ba, makita natin yon na as a prostitute. At isa lang yung makikita natin sa katauhan po nitong si Judah, 'di ba, na pumapatol siya sa mga ganon. Doon siya masaya, 'di ba, doon sa lahi ng mga tao na walang koneksyon sa Panginoon. Pero pinili siya ng Lord. So anong makikita natin, 'di ba, na character ng Diyos natin. So every time na makaka-encounter tayo ng mga ganitong mga kwento, 'di ba, sa Bible, na hindi sila perfect, 'di ba, yung mga ganoon, ang dami nilang pagsalansang, 'di ba, sa Panginoon. Nakikita din po natin yung ating sarili, 'di ba, na hindi rin tayo perfect, ang dami din nating mga ginawang pagsalansang sa Panginoon. Pero one thing that is good sa God po natin, 'di ba, is yung kapag pinili ka, 'di ba? Kapag pinili ka, He will empower you, yung mga ganon. He will change you for the better, for the, alam mo yun, for His glory. At nakita natin yung godly demonstration, 'di ba, ng power ng God, yung mercy niya, yung grace niya dito po sa lipi nitong si Judah. At mula sa kanya, 'di ba, nakita po natin na nagmula sa kanya, sabi dito, ang isang pinuno, no, ang isang pinuno. Alam, pag ang daming mga nagmula din sa lipi nitong si Judah, pero ang lagi pong tumatatak sa atin, 'di ba, yung si David,
no, yung laging tumatatak sa atin, galing po si David sa lipi po nitong si Judah. At mula dyan sa angkan ni David, di ba, matitrace po natin, makikita po natin yung lineage na panggagalingan, di ba, ng ating Panginoon. So, titignan natin, hindi perfect yung mga, yung mga kanununuan nitong si David. Di ba, lalong-lalo na itong lipi po, lalong-lalo na itong katauhan po, di ba, ng kanyang kalululuhan na si Judah. Di ba? Pero ang ganda lang na demonstration ng mercy, di ba, ng grace ng God. Yun lagi yung tinitignan natin as we continue to study, di ba, yung scripture, kung sino yung Diyos na ito. Di ba, na nagbigay sa kanila ng pagkakataon, kung sino yung Diyos na ito na, alam mo yun, nagbago ng kanilang, hinaharap, di ba? Nagbago ng kanilang future. Si God yun. Sa Bible, walang bida sa Bible eh. Alam mo kung sino yung bida? Si God. Si God lang talaga yung higit na, higit na priority natin na tinitignan sa bawat kwento, 'di ba, ng scripture. So never be na ang scripture is boring. 'Di ba? Sapagkat alam po natin that in every pages of the scripture, nakikita po natin yung mga katangian, 'di ba, ng Diyos na kinikilala natin at pinaglilingkuran po natin. May mga failure, no? Alam mo yun, may mga failure. Pero kapag pumili si God, di ba siya yung nag-i-empower, siya yung nagbabago ng buhay, siya yung nagda-direct ng buhay, di ba, ng isang tao upang maggamit niya for His glory. For His glory. Wala talagang perfect eh. Romans 3:23, lahat nagkasala. Di ba? At hindi papasa sa pamantayan ng Diyos. Pero yung piliin tayo na mag-aral nito, 'di ba, yung piliin tayo na mahalin siya, 'di ba, yung piliin tayo na maging demonstration, 'di ba, ng kanyang power, maging demonstration ng kanyang love, maging demonstration ng kanyang mercy. It is a privilege, 'di ba? It is a privilege. Lahat privilege 'yon. Kaya hindi po natin binabaliwala, 'di ba, yung paglilingkod sa Panginoon kahit ano pa yung kalagayan natin, 'di ba, kahit hirap man tayo, kahit may mga sakit tayong mga nararamdaman, 'di ba, masama man yung masama man yung alam mo yun, yung mga sitwasyon natin, kahit anong klaseng sitwasyon, 'di ba, hindi po pwedeng hindi po pwedeng hindi natin i-prioritize, 'di ba, na gawing priority ang Panginoon. Kasi grabe lang siya kung mag-demonstrate, 'di ba, ng kanyang pag-ibig, Dito pa lang grabe na yung pag-ibig na nakikita po natin na galing sa Panginoon. Pipiliin mo yung isang katulad nitong si Judah, tapos itong si Reuben, alam mo yon, grabe lang yung pagsalansang na ginawa niya. Hindi ka kahit sa batas ng tao, hindi yun magandang tignan. Sa batas ng Diyos, lalong-lalo na, nagkasala yung kanyang ama, pero hindi naman ibig sabihin nun, 'di ba, na alam mo yun, yung hindi niya bibigyan ng respeto, 'di ba, yung kanyang magulang, no? Bilang anak, no, kahit ano man yung mga magulang, ano man yung klase, 'di ba, ng pagkatao po nila, karapatan po ng mga anak na magbigay ng respeto, 'di ba, doon po sa kanilang mga magulang, no? Respeto, no, doon sa kanilang mga magulang, no? Sabi dito, ang mga anak ni Reuben ay sina Hanok, Palu, Hezron at Carmi, no? Anak ni Joel si Simayas, ang daming mga mga Simayas, na ama ni Gog. Anak ni Gog si Simei, na ama ni Mika. Anak ni Mika si Reaias, na ama ni Baal. Anak ni Baal si Bera, ang pinuno ng mga Rubenita, na dinalang bihag ni Tiglat-Pileser sa Assyria.
Ito ang listahan ng mga sambahayan at angkang nagmula sa lipi ni Ruben. Ang mga pinunong sina Jeiel, Zacarias at Bela na anak ni Asas sa tapo ni Sema mula sa angkan ni Joel. Ang angkang ito ay tumira sa Aroer at ang kanilang lupain ay abot sa Nibo at Baal Meon. Yung may mga trip dati 'di ba sa Jordan, yung mga punta po doon sa trip, no. Parang naririnig ko itong Mount Nebo. Parang naririnig ko 'yun, hindi kasi tayo nabigyan ng opportunity, 'di ba, na makapunta sa trip na iyon. Pero maganda rin sana pero malay natin. Ayun. Dahil marami silang kawan sa lupain ng Gilead, tumira rin sila sa gawing silangan hanggang sa tabi ng ilang na ang dulo ay nasa ilog Euphrates. So, kung titignan natin mga kapatid, 'di ba? Sabi dito, dahil marami silang kawan. Dahil marami silang kawan. Alam mo 'yun, kung titignan natin yung character ng God, siya yung nagbe-bless, 'di ba, ng kabuhayan, 'di ba, ng isang tao. Alam mo 'yun, i-bless mo yung isang katulad nitong si Ruben. Grabe lang talaga yung yung Diyos na pumili sa kanila. No, grabe lang yung Diyos grabe lang talaga siyang magpala na kahit naman tayo kung titignan natin, bakit ba kailangan tayong pagpalain, 'di ba, ng God? Alam mo 'yun, wala lang talaga tayong pwedeng may pagmalaki sa Panginoon na parang you will demand the Lord na, Lord, i-bless mo ako kasi nagba-Bible study ako, 'di ba? Lord, i-bless mo ako kasi ganito yung ginagawa ko, 'di ba? Yung I will bless those, sabi ng Panginoon, 'di ba? Pagpapalain ko ang sino mang gusto kong pagpalain, 'di ba? Nakikita po natin 'yun mga kapatid na sa Panginoon, pagdating sa blessing, grabe lang yung puso niya, 'di ba, sa pagpapala. Dahil may pinangako siya Grabe yung kanyang pag-fulfill, 'di ba, doon sa mga promises na kanyang ginawa, lalong-lalo na sa lahi po na ito. So dito pa lang, as we look dito sa mga genealogies, 'di ba, ng Panginoong Jesus, wala lang talagang nangingibabaw na makita po natin kung hindi yung biyaya ng Panginoon, 'di ba, yung mercy lang talaga ng Lord. 'Di ba, makikita natin yung katangian po niya, 'di ba, sa kanyang pagmamahal, yung kanyang grasya, yung kanyang pag-ibig, 'di ba, sa lahi po na ito. No? So hindi marami yung mga Kristiyano sa mga kapanahunan po na ito, hindi sila makapaglingkod-lingkod kasi 'di ba, parang tinitignan nila hindi sila kayang patawarin ng God sa lahat ng kanilang mga ginawa. Pero as we continue to study yung kung paano po nag-work ang Diyos sa buhay po ng mga taong ito, may encourage lang talaga tayo na higit na mahalin ang Diyos na ito na wala namang ibang gusto. Diba? Walang ibang gusto kung hindi bigyan tayo, 'di ba, ng kanyang pag-ibig, ng kanyang mercy, 'di ba, ng kanyang grace. Lahat na ng katangian ng Lord dinemonstrate niya lang talaga sa scripture, sa banal na nakasulatan, Siya yung higit na nakikita po natin sa mga pag-aaral po natin, kahit sa mga tao po na ito, 'di ba, na wala na yung iba, walang ibang mga description sa kanila, pero inalaw ng God na maisulat sila dito sa banal na kasulatan. Ilang bilang na ng mga tao ang nakababasa or nakabasa na, 'di ba, sa mga pangalan po nila. It is an honor to them. Ano man po yung dahilan kung bakit sila isinulat dito sa atin, hindi lamang doon sa purpose ng pag-trace, 'di ba, sa genealogy ng Panginoon, pero there is something in these people, 'di ba, na talagang nag-work ang Panginoon, 'di ba, sa buhay nila. Walang pinakamagandang walang pinaka-sweetest na marinig ng isang tao kundi yung kanyang
pangalan. Alam mo yun? Yung tatawagin ka, di ba, mismo doon sa yung sariling pangalan. Ito isusulat ka sa aklat ng buhay, ay dito sa aklat ng dito sa Bible, na kahit kailan, kahit anong mangyari, hindi ito mawawala. 'Di ba? Walang ni isa mang kwento sa banal na kasulatan ang mawawala, 'di ba, mawawalan ng kabuluhan, no? Lahat, kahit yung mga tuldok, kahit yung mga quit dito, napakahalaga po, no, sa banal na kasulatan. Ang ano natin, ang goal natin masulat yung mga pangalan natin, 'di ba, sa aklat ng buhay. Sila nakasulat yung mga pangalan nila dito sa banal na kasulatan, no? Walang ibang kasulatan na higit na banal maliban dito sa mga pinag-aaralan po natin. Asan ba ang banal dito? Bakit sinabing banal na kasulatan? Lahat ng mga tao na nakasulat dito, hindi naman sila banal, 'di ba? Banal na kasulatan sapagkat ang kwento, 'di ba, na higit na nakikita at nagniningning dito ay kwento ng isang banal na Diyos. Alam mo yun, sinulat niya, ang Diyos lang talaga yung higit na nakikita natin dito Diba? Sa banal na kasulatan. Siya lang yung higit na banal. Yung kwento niya yung banal, no, na nag-work siya sa mga klase ng mga tao. Diba, na alam mo yun, hindi ka ibig-ibig, mga makasalanan, diba, hindi masunurin, lahat na lang ng pagsalansang ay kanilang ginawa. Pero nag-work siya, diba, sa mga tao na ito. Patuloy niyang minahal, patuloy niyang inilid, patuloy niyang pinangakuan, diba, binigyan ng lupain. Alam mo yon, grabe lang talaga ang Diyos na ito, no? Na siyang Diyos na kinikilala natin at Diyos na pinaglilingkuran po natin, no? Siya yung nagpapala, 'di ba? Siya yung nagtatanggal ng karapatan. Ang Diyos ang nag-aalaw, 'di ba, na matanggalan ng karapatan itong si Ruben. Siya yung pumili kay Judah. Siya yung nagpala, 'di ba? Siya yung nagpapala. Grabing karakter nun 'di ba, na alam mo 'yon. Maraming mga tao yung nagkukumahog, 'di ba, sa pagtatrabaho dahil gusto silang gustong mapagpala. Pero sa atin ng mga mananampalataya, alam natin na walang higit na iba, 'di ba, na nagpapala maliban sa Diyos na ito, na may-ari ng lahat ng bagay, no? Lahat ng meron sa daigdig o sa mundo, 'di ba, sa langit at sa lupa, pag-aari niya. Makapangyarihan siya sa pamamagitan lang ng kanyang salita, nagkakaroon ng mga bagay-bagay, 'di ba, sa pamamagitan ng kanyang salita, nagkaroon ng daigdig. Grabe lang yun 'di ba? Tapos ikaw, pipiliin ka ng Diyos, 'di ba, na maglingkod sa kanya. Kung tayo siguro yung kay kay Prime Minister Netanyahu, 'di ba, yung parang sasabihin niya, pinili kita na makasama ko sa Knesset, or kasama ko dito sa tabi ko. Grabing honor yun 'di ba? Kasi ano man yung protection na ibibigay sa Prime Minister, ganun din yung gagawin sa iyo kung inalaw ka niya, 'di ba, na makasama doon sa circle, no, ng buhay niya. Grabing honor yon. Mas grabe yung honor, 'di ba, yung alam mo yun, piliin tayo ng Diyos na maging kaisa niya. I mean to say na piliin tayo ng Diyos na maglingkod sa Kanya. Piliin tayo ng Diyos at tinawag na hindi lang basta kaibigan, 'di ba? Hindi lang basta iniibig or minamahal. Yung alam mo, yung pinili tayo para magkaroon ng buhay, 'di ba, na walang hanggan. It is an honor, 'di ba? Napakalaking honor lang nito, 'di ba, hindi lang sa atin kundi magbibigay ito ng glory higit lalo sa Panginoon. Nung panahon ni Haring Saul, sabi dito, sinalakay at tinalo ng mga Rubenita ang Hagrita
at tumira sila sa lupain ng mga ito sa silangang panig ng Gilead. So, alam natin na yung nagbibigay ng tagumpay is si Yahweh. Sinalakay daw ng mga Rubenita, di ba? Itong mga tinalo daw nila, di ba? Itong mga Hagrita. Dito pa lang makikita natin ang Lord ang nagbibigay ng tagumpay. Siya din ang nagsabi sa kanila, di ba na, alam mo yon, siya yung nagbibigay sa kanila ng tagumpay. No? Kaya kung pipili ka na rin lang ng mga kasangga, maganda na piliin po natin, di ba yung Panginoon. Kasi dito pa lang, yung victory nila, alam natin na si Yahweh or si Elohim, di ba yung nagbigay sa kanila. Ngayon tignan naman natin yung lipi ni God. No? So itong mga anak po ni Jacob, no, napag-aralan natin yung si Simeon, si Reuben, si Gad, no, itong kalahati ng lipi ni Manasseh. At alam din natin kung ano yung pinili nitong si Reuben, 'di ba na lugar na kung saan siya magi-stay, no? Supposed to be ay alam mo yon, yung malayo siya doon sa dapat na titirhan nila doon sa talagang sinabi sa kanila ng Panginoon. Pero mas pinili nila, 'di ba, yung tumira na malayo doon sa promise, 'di ba, ng Panginoon. Pero hindi pa rin nagkulang ang Diyos, 'di ba, sa secure sa kanila. Hindi pa rin nagkulang ang Diyos sa pag-provide, 'di ba, ng kanila pong mga pangangailangan. Hindi pa rin nagkulang ang Diyos, 'di ba, sa pag-iingat sa kanila, no? At sabi dito sa lipi ni Gad, sa dakong hilaga ni Reuben, yun, nanirahan ng mga anak ni Gad mula sa lupain ng Bashan hanggang sa Lekha. Sa Bashan, ang pinuno ng unang angkan ay si Joel, pare-parehas, di ba, yung kanilang mga pangalan. At si Safam naman ang sa pangalawang angkan. Sina Janai at Safat ay mga pinuno rin ng iba pang angkan doon. Kabilang pa rin sa lipi ni Gad sina Mikael, Mesulam, Sheba, Jorai, Jakan, Siya, at Eber, no? Eber. Ang pitong ito ay mga anak ni Abihail na anak ni Huri at apo ni Jarua. Si Jarua ay anak ni Gilead at apo ni Mikael na anak ni Jesisai. Si Jesisai ay anak ni Jadu at apo ni Bus. Hindi na natin kilala to, no? Ang kanilang pinuno ay si Ahi na anak ni Abdiel at apo ni Guni. Nanirahan ng mga ito sa mga bayang sakop ng Bashan, no, at Gilead hanggang sa malawak na pastulan ng Saron. Ang mga talaang ito ay sinaayos ng si Jotam ay hari ng Juda at si Jeroboam naman ang hari sa Israel. So, pinagsikapan lang talaga nila na itong mga angkan na ito ay maisulat, 'di ba, maiayos, 'di ba, yung mga tala, sabi dito, no, kung sino yung hari, ang mga talaang ito ay sinaayos ng si Jotam ay hari ng Juda, no? Siya, at sabi dito, at si Jeroboam naman ang hari ng Israel, no? Pa rin ito, no? Separate pa rin na kingdom. Matatapang ang mga kawal ng mga lipi ni Reuben at Gad, no? Gayon din ng kalahating lipi ni Manasseh. Sila yung mga namili, 'di ba, sa lugar, no, sa kabilang ibayo, sabi dito ng Jordan, sa script, sa mga napag-aralan natin. Sila yung pumili doon sa lugar na yon. Pero ang description sa kanila sa atin ay mga matatapang daw, yung mga kawal ni Reuben, Gad at yung kalahati ng lipi ni Manasseh. 'Di ba yung kalahating lipi rin ni Manasseh ay kasama dito sa lipi, 'di ba, na meron itong si David. Sila yung
kasama doon sa kingdom, 'di ba, ng Judah. Kasi yung 10 tribes, no, alam natin na humiwalay sila sa Southern Kingdom, no. 10 tribes po 'yon. Ginawa nilang pinaka capital nila yung Samaria. So yung yung Southern Kingdom or yung kingdom ng Judah, konti lang yung dito, no? Konti lang yung natira, kalahati pa, kalahating lipi pa, no? Yung meron dito yung kalahating lipi ni Manasseh, 'di ba? Yung kalahating lipi pa niya ulit ay kasama, 'di ba, nila Reuben dun sa kabilang ibayo, 'di ba, ng Jordan. Sila yung mga sanay na mandirigma. May instance na pag-aralan natin na nung humingi ng tulong, 'di ba, yung mga kapatid nila sa tulong ng mga lipi po ni na Reuben, ni Gad, at saka yung kalating lipi ni Manasseh sa kanilang pakikidigma. 'Di ba na napag-aralan natin 'yon? At sabi dito, bihasa sa paggamit ng kalasag, tabak at pana. Yun po yung kanilang pinaka weapon, 'di ba, yung sa kapanahunan na yon. Binubuo sila ng 44,760 kawal. 44,760 kawal. So may record, sila, may mga record sila. 'Di ba? Kapag nagbibilang sila, maayos lang talaga yung kanilang yung kanilang recording, no, kahit doon sa mga talaan nila, kahit dito sa mga numbers, 'di ba, ng kanilang mga kasundaluhan, binibilang po nila. Ang hirap kayang magbilang, 'di ba, sa bus na lang minsan, 'di ba, ilang katao lang yung loob ng bus, tapos nagbibilang ka, tapos pagdating mo doon sa dulo, nakalimutan mo na kung ilan na yung binibilang mo, 'di ba? May mga ganun, no, na natagpo. Ito 44,000 daw, 760 yung kanilang kawal. So maayos yung kanilang yung kanilang pattern of records na kung saan ay talagang binibilang po nila, 'di ba, yung kanilang mga kawal. Importante din 'yon, 'di ba? Kasi yon, padamihan ng kawal, 'di ba, sa kapanahunan po na yon. May mga edad yung may mga edad yung pumapasok, 'di ba, sa army. At katulad din sa kapanahunan na ito, 'di ba, may mga requirements sila. Hindi naman nagbago 'yun, 'di ba, maging sa kapanahunan na ito, na may mga kung may mga yung mga edad, 'di ba, ng mga bata na kailangan na nilang pumasok, 'di ba, sa kanilang sa kanilang pag-army, no. Importante po yung army din, no, sa maging sa kapanahunan po natin ngayon, lalong-lalo na dito po sa bansang ito, 'di ba, na kung saan nandito po tayo. Sa atin sa Pilipinas, no, nag-CAT tayo dati, yung mga nakaranas, 'di ba, ng mga CAT. Pero yung mga baril ay mga kahoy. Alam mo yun, yung parang nagtitraining ka, nag-aano ka ng kahoy. Pero dito, iba yung kanilang, iba yung pagtitraining sa kanila, 'di ba, sa army. Dito, grabe lang yung higpit-higpit, kunyari naman sa atin. 'Di ba, parang, naman, dito, kung titignan mo yung mga armies, 'di ba, kasi nakakasabayan natin sila, minsan sa bus, sa train, 'di ba? Ang haba ng kanilang buhok, tapos ang haba ng kanilang mga kuko, naka-cutex, di ba? Walang naiba, yung sa training lang nila, talagang matindi. Sa atin naman, napaka-OA din minsan, di ba, yung mga ginagawa, sa pagte-training. Pero dito iba talaga, naka-focus talaga sila doon sa talagang totoong pakikipagdigma, doon sa totoong paggamit, 'di ba, ng kanilang mga sandata, no. I just imagine, 'di ba, na alam mo 'yun, sa atin noon tinuturo sa atin,
iba-iba naman, di ba? Pero sa amin, sa school namin, kahoy kasi yung baril-barilan namin, di ba? Ang minamaster namin, yung mga position, yung mga pagmamarcha. Kaya pag nagkaroon ng, kunyari, actual na digmaan, naman, ipupukpok lang namin siguro yung mga baril-barilan. Pero dito, kaya nilang bumaril, di ba, na kanilang mga kaaway kasi totoong baril yung kanilang mga pinag-aaralan. No? Dala-dala pa nila yan habang sila yung mga estudyante pa, di ba, naka-interest na sa kanila yung baril, yung bala, di ba, na kanilang dinadala-dala kahit saan sila magpunta. Kaya anytime na may mga immediate, di ba, na mga problema, nandyan na handa po sila, di ba, lagi, sa kahit na anumang klase, di ba, ng kanilang sitwasyon. So it takes time to be soldier, di ba? Grabe po yung kanilang mga training, grabe yung kanilang mga ginagawa, di ba, ng mga pagsasakripisyo. And to think na itong description sa mga kasundaluhan or sa mga kawal ni na Reuben, Gad at yung kalahati ng lipi ni Manases ay number 1. Kumbaga yung sa standard, pasok na pasok sila, matatapang sila, bihasa sila, sanay sila, di ba? Sa sanay naman dirigma, sabi dito, bihasa sila sa mga kalasag, tabak at pana. Ano yun? Grabing grabing katangian yon. Ng mga tribo po na ito, na pinagsanayan talaga nila. Pinaglaanan talaga nila yun ng panahon, di ba, yung kanilang pagiging bihasa, sa area, ng pagpuprotect doon sa kung ano po yung meron sila. No? Sad to say, mga kapatid, marami pong mga mananampalataya, di ba, sa kapanahunan po na ito, hindi sila bihasa sa pakikipaglaban. Una sa lahat, hindi nila alam kung sino yung kalaban nila. Di ba? At hindi rin nila alam gamitin ang kanilang mga sandata or yung kanilang mga kalasag. Tayong mga mananampalatayan, sandata po natin, di ba? Panalangin, no? Salita ng Panginoon, yung mga kalasag po natin, di ba, yung armor, di ba, ng God. Diba? Alam mo yun, yung mapapag-aralan natin yan as we go on, yung breastplate, may mga ganun, no, sa New Testament na pinag-aaralan natin, no, yung helmet, yung breastplate, yung mga ganun, no, yung sword. Maraming mga mananampalataya kuno ang hindi nakakaalam, di ba, sa mga bagay na iyon. Kaya madami po mga the so-called quote and unquote mga Christians ang talunan sa kanila pong pakikipaglaban. Hindi sila bihasa, hindi sila sanay, di ba? Hindi sila matatapang, di ba, na mga mandirigma. Kaya no doubt, di ba? No doubt na alam mo yon, yung paliit ng paliit yung bilang ng mga mananampalataya. Yung mga totoong mananampalataya sa Panginoon, at maraming mga churches ang nagsasara. Bakit? Kasi nga ang the so-called mga Christians, iba na yung kanilang priority, no? Iba na yung kanilang priority. Mas nangingibabaw ngayon yung mga mga false teachers, false doctrines, false messiah, false religion, di ba? Mas nangingibabaw po sila, mas mas matatapang sila, mas aggressive sila, di ba? Mas pinaglalaban nila kahit yung kanilang mga buhay masuong sa kamatayan, may pagtanggol lang nila, di ba, yung sinasabi po nilang Diyos nila. Nakakaingit yung ganong passion, di ba, sa paglilingkod, no? We just keep on praying, di ba, sa Panginoon na magkaroon tayo ng ganong klase ng passion. Di ba, katulad ni Paul, yun, katulad nila
yung mga disciples, no? Yung mga 12 disciples, no, na hindi kasama si Judas kasi pinalitan din naman siya. Yung mga dating mga mananampalataya, na grabe po yung kanilang passion sa paglilingkod. Yung walang kinatatakutan, 'di ba? Maliban sa Diyos. Parang ang sarap lang nun, no? Na nagpapagal na rin lang tayo sa pag-aaral sa kung sino po yung Diyos na ito. Sana makita ito, 'di ba, sa ating pong mga sa ating mga buhay, 'di ba, sa ating mga pananalita, sa ating mga pagkilos, 'di ba, sa kabuuan, 'di ba, ng ating pong mga pagkatao. Nakikita po sana, no, yung katotohanan, 'di ba, ng ating pong paglilingkod. Sabi dito, nakipagdigma sila laban sa mga Hagrita, Jetur, Nafis at Nodab. Nagtiwala sila sa Diyos at laging nananalangin sa Kanya. Ito yung kanilang sikreto eh. Ito yung sikreto ng kanilang tagumpay. Actually, yung yung formula na ito, hindi lang naman sa kapanahunan nila. All throughout the scriptures, ito po yung formula ng success. Maging sa kapanahunan po natin ngayon, it is still the same. Walang nagbago. Walang nagbago na formula ng God. Pagdating sa success, ito lang talaga yung formula ng success. Yung totoong success, 'di ba, na nanggagaling sa Panginoon. Sabi dito, nagtiwala sila sa Diyos. Malalaki yung mga kaaway nila, mas powerful yung mga kaaway nila, pero nagtiwala sila sa Panginoon. At yung pagtitiwala nila sa Diyos, hindi kasama lagi yung pananalangin. Laging magkasama ito, yung pagtitiwala at saka yung pananalangin, 'di ba, sa Diyos. At kung ito yung formula, sabi dito, dinirinig naman sila at laging tinutulungan. Grabe lang yun dahil dito'y nalupig nila ang kanilang mga kaaway. No? Magandang i-highlight natin yon, 'di ba, sa ating mga scriptures, na yung formula ng success is this: pagtitiwala sa Diyos at pananalangin sa Diyos. No, wala nang iba doon. Kasi kapag magtitiwala ka sa Panginoon, susunod na lang yung ibang mga bagay eh. Hindi po pwedeng magtiwala yung isang Diyos na pabago-bago, yung magtiwala yung isang tao sa Diyos na pabago-bago ng kanyang isip, pabago-bago yung kanyang gusto, 'di ba? Yung totoong pagtitiwala na, alam mo yon, siya lang talaga ang Diyos lang talaga yung may kayang gawin. 'Di ba? Na yung victory nila, hindi nila ina-address ito sa sarili nilang kakayanan, kundi yung victory nila ay sa Panginoon. Binibigyan nila ng credit, 'di ba, yung God sa area po ng kanilang success. At sabi dito, ito ang nasamsam nila. Sabi dito, nilang hayop, 50,000 kamelyo. Maganda yung recording nila, no? Maganda yung mga records nila. Ikaw magbibilang ng 50,000. Grabe yun I don't know kung anong klase ng pagre-record nila nung araw. Pero one thing na makikita po natin, naka-record lahat yon. Di ba yung mga nasamsam nila, 50,000 sabi dito na kamelyo, nasamsam nilang hayop, 50,000 kamelyo, 250,000 tupa, at 2,000 asno. May 100,000 kawal naman ang kanilang nabihag. Marami silang napatay sa kanilang mga kaaway sapagkat ang Diyos ang nanguna sa kanila. No? Bakit ba kasi pumapatay yung Diyos na ito? Kaya nga sabi ng iba, 'di ba, yung Diyos daw ng Old Testament is murderous. Marami siyang pinapatay, at tinutusan niya yung mga Israelita upang pumatay sila, 'di ba, nang pumatay. Sinagot din yan ng Lord, 'di ba, sa mga napag-aralan po natin, kasi hindi sila karapat dapat ang lahat naman ng meron tayo dito sa mundo na ito, it is a privilege. Kasi yung privilege kasi nila, inabuso nila.
Yung privilege nila, hindi nila ginamit yon para mapapurihan yung Diyos. Para makilala sana nila yung Diyos. Para gumawa sana sila ng mabuti. Diba? Para i-align sana nila yung kanilang mga sarili, diba? Sa paggawa ng mabuti. Hindi ganun kasi yung kanilang ginawa. Kahit sa kanilang pagsamba, karumal-dumal yung kanilang mga ginawang pagsamba. Diba? Yung pumatay sila ng sarili nilang mga anak at i-offer doon sa pangit-pangit nilang Diyos-Diyosan, 'di ba, na kinamumuhian ito ng Diyos. Kahit sa area ng ng pagka-tao, 'di ba? Yung humanity, hindi tama na pumatay. 'Di ba? Pero ganun yung ginagawa ng mga tao po na ito. Kaya no doubt na ganun yung kanilang ginagawa, ganun din ang ginawa ng Diyos sa kanila. Kung pumapatay sila, edi sa tabak din sila mamamatay. Sinabi niya ng Panginoong Jesus, 'di ba, kay Peter, no? Ngayon doon po sa mga terrorist sa kapanahunan po na ito, 'di ba? Katulad sa Gaza na alam mo yung mga tao na ito, they don't love life. They just want death. Death doon sa kanilang mga enemies. So papapayagan mo ba sila na mabuhay pa? 'Di ba? Kahit sa batas ng tao at sa batas ng Diyos, hindi sila dapat na patagalin. 'Di ba? Kasi wala naman silang gusto kung hindi kamatayan. Kasi ang kamatayan sa kanila ay kapakinabangan din. 'Di ba? Na kapag sila'y namatay, na nagfulfill sa kanilang mga sinasabing pagkatawag ng pagpatay din, 'di ba? Especially sa mga Hudyo at sa mga Kristiyano, kabilang tayo doon sa mga sinasabi nila, 'di ba, na kanilang mga kaaway, di ba? Alam mo 'yun, hindi na sila dapat pang magtagal, di ba? Kasi kung bubuhayin po yung mga ganitong klase, di ba, ng mindset, yung alam mo 'yon, ilang beses na silang binigyan ng pagkakataon, di ba, na sumuko, di ba, i-surrender, pagbayaran yung kanilang mga nagawang mga kasalanan, pero hindi ayaw nila ng ganon. So we can identify itong mga tao po na ito na sa tabak din sila namatay, no? Itong mga tao na pinag-aaralan po natin dito, no, na maraming mga, sabi dito, marami silang mga napatay sa kanilang mga kaaway kasi they don't love peace and they don't love life. Maganda yung offer sa kanila ng God 'Di ba, yung Diyos na ito na pinapakilala ng lahi po na ito, pero they don't like that. Kasi sa kanila, pag ginawa nila ito, may 70 virgins sa kalangitan, 'di ba, na naghihintay sa kanila, no? Bakit ka pa pupunta doon sa kalangitan? Kung ang dami 70 virgins, grabe naman 'yon. 'Di ba? Kahit doon sa reward na 'yon, makikita po natin kung ano yung desire nila, flesh. Diba, kung gusto mong magkaroon ng 70 virgins at maging hari, diba, sa tanang buhay mo sa eternity, pumatay ka. Pumatay ng pumatay. Grabing ideologies, no? Kahit sa pagdating sa human, sa human understanding, hindi tamang pumatay. Diba, ng kahit na sino. Pero makikita natin na sa part of their judgment, dahil doon sa kanilang mga ginagawa, ganyan din ang ginawa, diba, ng Diyos, sa kanila, no? At sabi dito, marami silang mga napatay ng kanilang mga kaaway sapagkat ang Diyos ang nanguna sa kanila. One thing na makikita natin dito, kapag ang Lord ang nanguna, may victory, no? Walang talo pag si God po yung nanguna. Patuloy silang nanirahan sa lupaing yun hanggang sa sila'y dalhing bihag sa ibang bansa, no? So kahit na ganon yung nangyari po sa kanila, nabihag po sila, 'di ba, ng ibang mga bansa, no? As we continue to study, makikita din po natin at malalaman po natin kung gaano po sila i-prepare ng God, 'di ba? Doon po sa kanilang mga pagkabihag. Maraming mga ganyang beses din sa buhay natin na alam mo 'yon, tinuturuan tayo ng Lord, nire-refine tayo sa isang lugar upang pag inilabas niya tayo, handa na tayo, 'di ba, sa paglilingkod, supposed to be, 'di ba, sa Panginoon. So yun po mga kapatid ang ating lesson, at ito-type ko na lang po yung ating question kung wala pong question itong si Sister May Grace Erebtog po.